Isang mapagpalang hapon at maligayang bagong taon po sa ating lahat. At kayo po ay nakasubaybay sa unang pagpapalabas po ng Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan ngayong 2024. At ito nga po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli po, patuloy kami nag-aanyaya sa inyo na samahan po kami ngayong hapong ito sa pananalangin at pag-aaral po ng kanyang salita. Batiin po muna natin ang mga maaga po nating nakakasama ngayong hapong ito, ang Deacon Joseph Crame. Magandang hapon po. Nanay Amihan Saria Yabut, mapagpalang hapon din po. Ma'am Baby Villamiel at si JJ Zapata, Brother JJ Zapata, magandang hapon po sa inyong lahat. At yan po, ano, at kung kayo po ay mapapadaan, we always encourage you to leave a comment po, no, o kaya ay kahit emoji lamang para po magstay po yung pangalan nyo dito sa Facebook kasi nawawala po siya kalaunan. Ayan. At muli po, happy 2024 at tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Manaming banal na mapagpala sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong taon na ito, Panginoon, na muli po ang Hardin po ng Panalangin ay magamitin nyo upang maging platform po ng inyong mga anak, ng aming mga mahal sa buhay, kung saan ang lahat po ay pwedeng manalangin, kung saan ang lahat po ay nakakapag-aral, nakapagpapatibay sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Gabay niyo po kami, ang lahat po ng nanonood ngayong hapong ito, maging sa manonood po ng replay ay inyo pong gabayan, Panginoon, at patuloy niyo kaming pagpalain. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. At let us also start by giving praise and thanksgiving to our Lord. At muli po mula po sa inyong lingkod, maging sa 10 po ng aking pamilya, kami po ay nagpupuri sa Panginoon sa taon na 2023. Ano po, bagamat alam naman natin na meron tayong mga pinagdaanan, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi po niya tayo pinabayaan. Ang aming pong kaibigan na si Arnie Adrias, ayan po, ay nagpapasalamat po sa mga nanalangin po sa kanyang ama, sa kanyang father, na ngayon po ay nasa labas na po ng ospital at nagte-therapy po sa bahay. Pero patuloy po nating ipanalangin si Arnulfo Adrias para sa kanyang complete recovery. Batiin po natin ang mga nagdiwang kahapon at magdiriwang po ng kanilang mga birthday ngayong linggong ito. January 1, Ma'am Shirley Palye, at kasabay po niya ng aking pinsan si Kuya J. Ignacio. Yan, kahapon po yan ang mga New Year celebrants. January 2, ngayong araw pong ito, si Sister Beth Chua. Sa January 4 naman po, ang Pastor Ronald David, Sister Jen Millones, at ang Pastor Donald Villar. January 7 ay ang birthday po ng Brother Louis Dominguez, at January 8 ang Ma'am Susan Orara. Ayan, advance happy birthday po sa lahat po ng mga nabanggit. At tatungo naman po tayo sa ating mga condolences. Ano po, tayo po ay nakikiramay sa Bernardo Wilson family for the passing of Corazon Bernardo, ang mother po ni Lenny Wilson last December 22. Panalangin po natin ang mga mahal sa buhay na naiwan at sila po ay gabayan ng Panginoon sa mga panahong ito. Tayo po ay magbabanggit ng ilang sick brethren and loved ones. Kung meron po kayo naisip panalangin na wala pa po sa ating listahan, ay i-comment nyo lamang po sa ating live ngayon at itadagdag po natin yan sa ating listahan, sa ating prayer time mamaya. At kung may update din po kayo sa ating mga ipinapanalangin, we appreciate po. Kung siya po ay gumaling na, ay paki-update po kami upang makapagpasalamat naman po tayo sa Panginoon. Ayan, let us pray. Tingnan lang natin po dito. Ayan po pala, wala pala tayong bago pa. So, panalangin po muna natin ang ating mga mahal sa buhay na mayroon pong mga malulubhang karamdaman na patuloy na prayers po ang kailangan nila. Kay June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, sina Corazon San Jose, sina Jaisel Juarez, Amparo Cruz,
Lorea Jade Borja, si Julita Elisiralde at si Mary Rebamonte na meron pong mga cancer. Maging ang sina Efren Inocencio, sina Berbarda Lopez, si Pearly Iscaar at si Frank Hardin na meron pong mga komplikasyon sa diabetes. Sa mga expectant mothers po natin, panalangin po natin ang Sister Agnes Casiao. At kung meron po kayong mga kakilala pa na expecting, ay pwede niyo pong banggitin upang maisama po natin sila sa ating prayer time. At ilang prayer request lamang po from Bing Rain Severino ay patuloy na kanyang pinapanalangin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang Nanay Tuding sa kanyang heart's desire, maging sa kanyang kalakasan ng katawan, ang kanyang pong mga anak na si Melvin Severino, kalusugan, at patuloy po sa nagabayan sa pagpasok sa kanyang trabaho at pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. At sinasama rin po na sa kanyang prayer request ang kanyang business na ito po ay paluguin ng Panginoon. Ayan. At from Sister Alexis Salazar, ang kanya pong prayer request ay makahanap na po siya ng trabaho. Bago po tayo magpatuloy, batiin po natin at ibang nakakasama ngayong hapon ito. Nanay Dory Santos, magandang hapon po. Nanay Faye Carpio, good afternoon din po. At Sister Helen Ortiz Paras ay nakasama rin po natin ngayong hapon ito. Ayan. Tingnan po natin kung may prayer request. At Presi, kasama na, wala sa akin to. Teka lang. Basahin ko lamang po. Ayan. Sige po. Kung may prayer request po, ay pakisama lang po sa ating live ngayon. At patuloy po natin panalangin ng ating mga elders and senior citizens and widows and widowers na Nanay Elvie Rivas, at Susan Gloriani, si Leonarda Saren, Sister Baby Villamiel, Sister Dory Esquera, si Rosario Concepcion, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Brother Nick and Sister Delia Santos, Tatay Tony and Nanay Chideng Chua, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Norma Santos, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Pichar Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, ang Sinacora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, at si Pearly Rivera. Sama rin po natin sina Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garovillas, Kuya Ewan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Loquiao, at si Rowena Galdones. Sama rin po natin si Nanay Gertrude Severino at si Nanay Berbarda Lopez. Ayan. At nakalimutan ko sabihin nung last Saturday ay nakausap ko po ang Nanay Daisy, maging ang kanya pong anak na si Kuya Dennis po. At sila po ay nanonood pala sa atin, hindi lang natin nakikita dito siguro po sa replay, pero ang Kuya Dennis pala na nanonood din, at isa po siya sa mga nanalangin sa akin ako po ay may sakit. At nagpapasalamat po tayo sa kanila, maging kay Kuya Dennis, ang kanya pong sabi ko sa kanya, ano ba, may prayer request ka ba? Ang prayer request po niya ang sabi niya ay ang kanyang happiness. Ayan, so panalangin po natin ang happiness po ni Kuya Dennis. At dito po, ayan po, sabi po ng Deacon Joseph, pakisama po sa prayer si Adnosa, OAD Nosa, NCLEX exam po niya bukas. Okay, sama po natin yan sa panalangin. At Deacon Joseph, at tingnan ko lang kung mayroon pa po. Ayan, sige po. At patuloy nating isama sa panalangin ang ating mga online services. Of course, ang harapin ng panalangin sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Kasama po natin si Preacher Gary Chua and Brother Sam.
ang Bountiful Feastings on the Divine Verses with Bishop De Vega at ang mga LWBC pastors. Ang May Kaagapay sa pangunguna po ng Pastor Nel Datur, ang Of Word and of Prayer with Pastor Neil Kekep, kasama po dyan si Preacher Jabez Orara and Preacher June Espieto. At sama rin po natin ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos. Ayan lamang po, at mamaya po ay papanalangin po natin yan, maging ating mga nandito po sa ating prayer list. At at this point po muna ay makakarinig po muna tayo ng isang special number. He is there when the first uncertain breath of life is taken. He is with us when our mortal souls awaken. So unaware, He is there, close beside us in each moment we are given, there to light our way and lead us home to heaven. He is there, He is there in love beyond our understanding, watching o'er us with a Father's tender care, with all His light and mercy never ending. He is there, He is there. He is there when we've lost our way and wander in our blindness. Help unfailing when no other help can find us in our despair. He is there when our broken hearts reach out to Him for healing. There to lift His song and set our spirits singing. He is there.
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan mula po kay Sister Shella. Napakaganda pong paalala sa simula po ng taon ngayong 2024 na ang ating Panginoong Hesukristo ay lagi lang po natin siyang kasama. Ayan po, bago po tayo magpatuloy, ay patiin lang po natin, kasama rin po natin ngayong hapong ito. Ngayon, ayaw nang gumalaw ng Facebook ko. Okay, si Nanay Celia Ignacio at si Ate Beth ako. Ngayon, maraming salamat po. Kasama rin po natin ang Nanay Tuding Severino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating short devotion this afternoon. If you can, please get your Bibles. At ang focus po natin ngayong hapong ito ay nasa Book of Luke lamang po. Karamihan po ng verses natin will be from the Book of Luke. At yan po, ang main verse po natin ay kukunin po natin sa Luke chapter 1 verse 5 to 6. Luke chapter 1 verse 5 to 6. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po rito, there was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia. And his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy naming mapag-aaralan at mapaggingilay-ngilayan ngayong 2024. Salamat Panginoon at patuloy nyo kaming gabayan ngayong hapong ito. Maisa puso po namin ang wisdom na inyo pong ibabahagi sa amin. At maging ako po Panginoon na inyong lingkod ay patuloy niyong itago sa inyong likuran, hindi po makita ang kahinaan, bagkus ang inyong pong kapangyarihan at kaluwalhatian ang makita po ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. So, muli, Happy New Year po sa ating lahat at siyempre, unang-una po ay pinupuri natin ang Panginoon for the year 2023 and alam naman po natin na throughout the year ay marami tayong ups and downs and alam ko naman na marami sa atin malamang maaring kahit meron sa mga nakikinig sa atin ngayon na nagkaroon ng personal na battle in one form or another during the last year. And pero ako po ay naniniwala na sa bawat pagsubok na meron tayo, sa bawat battle na tayo po ay na nakipaglaban tayo sa kanuang battle niyan sa 2023, hindi naman talaga tayo ang lumalaban ngunit ang ating Panginoong Diyos ang lumalaban po para sa atin. And by the grace of God, we are now in 2024 and ayun po yung celebration natin. I really hope na nagkaroon tayo ng safe celebration. Nagkaroon po tayo ng panahon na magpasalamat at look back 2023, makita natin ang kamay ng Panginoon na talagang kumilos sa ating mga buhay at sana magkaroon tayo ng parang drive, motivation na isipin natin kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon ngayong 2024. And bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na ngayong 2024, anuman ang dalin po nito, alam natin na with prayer, by faith and by placing God in the center of our lives, we will get through it. Ayan. And with every start of the year, it is just the right time, di ba, to be a better person. Sabi nga, kung nandiyan po ang Deacon Joseph, na po tayo, magde-day 1 na po tayo uli sa ating lifelong battle sa ating diet. Pero karamihan po sa atin this is the start of the year. Nagkakaroon po tayo ng mindset na it's a good time for us to be a better person, a better Christian, to become a better new you, di ba? So mga kapatid, it is time for a change. At yan po din ang title ng ating devotion. It is time for a change. So ngayon po, let us consider two characters sa Bible during the time kung kailan ang ating Panginoong Hesukristo ay malapit na pong ipanganak dito sa lupa. Ang una po nating pag-aaralan ay kung sino po yung nabasa natin sa ating main text, si Zacarias, the father of John the Baptist. So,
ano ba, base po sa nabasa natin, ano ba yung alam natin so far? So far, ang alam natin na sinasabi po sa Biblia na si Zacarias po ay isang priest, isang lingkod ng Panginoon. At hindi lamang po siya isang ordinary priest, sinasabi rin po dito na siya, maging ang kanyang may bahay na si Elizabeth, ay righteous before God. So, ibig sabihin, ginagawa po nila, sabi nga dito, they are blameless sa paggawa po ng mga ordinances, sa mga paggawa po ng pinag-uutos ng Panginoon. Walang sablay, ano po. And then, siguro pwede natin silang i-compare nowadays sa mga lingkod ng Diyos, di ba? Mga pastor na talaga namang very, very serious sa kanilang role nila bilang ang alagad ng Panginoon, ano? Na kung saan talagang they take it seriously, kung ano yung mga duties na talagang binigay sa kanila bilang mga pastor, bilang mga leaders po ng ating mga churches, na they really take care of the flock sa pamamagitan po ng pagpapakain sa kanila ng salita ng Panginoon, sa paggabay sa kanila, na kung saan minsan ang mga pastor, alam naman natin, nagiging counselor sila, and you know, a faithful pastor does his counseling, and ang guide po niya ay ang scriptures po, no, ang salita ng Panginoon. Maybe we can also compare them to a Christian, matagal na mga mananampalataya, matagal na mga Kristiyano na talaga namang nagbibigay ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pakikinig, ano po, and then talagang makikita natin na meron silang wisdom through the scriptures, through sa pamamagitan po ng pag-apply nila ng wisdom na binabahagi po ng kanilang nababasa sa banal na kasulatan. Na isang Kristiyano po, na that a new Christian can depend on as a role model, no, on how to be a good Christian, a true follower of Christ. Pero i-consider po natin yung next verse. Sa Luke 1 pa rin po yan, babalang po tayo, verse 11 to 13. Sabi po rito, "And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John." Tatalon lamang po tayo sa verse 18. Luke 1 pa rin po tayo. Luke 1 verse 18 to 20. Sabi po rito, "And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings." Verse 20, "And behold, thou shalt be dumb, and shall not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season." Yan, sa ating mga binasa po, no, ang nalaman po natin na both Zacharias and Elizabeth, sila po ay may edad na, no? At they are way beyond the years kung saan si Elizabeth po ay pwede pang manganak o magkaroon ng anak. And when the angel of Gabriel announced sila po ay magkakaroon ng anak, ano bang first reaction ni Zacharias? Diba, nag-doubt siya agad. Sabi niya, at ako naman, kung ako rin yung nasa kalagayan din ni Zacharias, ano, matanda na ako. Alam naman natin na, diba, sa panahon naman natin ngayon, pagdating ng pagka ang babae ay dumating na sa edad na 50, 60, ay mahirap na po magkaanak. Ano? Nagkakaroon po, yun po yung stage na hindi na nagkakaanak. Pero siguro, given the circumstances, kahit naman ako, nasabihan ako na magkakaanak ka sa edad kong yan, magkakaroon din ako ng, di ba, ng doubts, di ba? Sabi nga ni Zacharias, tinanong niya yung angel, si Gabriel, sabi niya, "How can I know this, knowing that now I am old?" Di ba? And this is one thing that I want us to remember sa lahat po na nakikinig sa atin, ano, kung ano yung sinabi ni Angel Gabriel sa kanya sa verse 20. Sabi dito, Gabriel punished Zacharias. Pinarusahan niya si Zacharias dahil hindi siya makakapagsalita hanggat hindi na fulfill ang lahat po ng sinabi niya sa kanya. Now, let us consider the next character naman po sa ating devotion today. Basahin po natin sa Luke 1 pa rin naman po at verse 26 to 31.
Luke 1 verse 26 to 31. Sabi po rito, "And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came unto her, and said, Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus." At tayo po ay tatalon sa verse 34 to 38. Sabi po rito, "Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. For with God nothing shall be impossible." Verse 38, "And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her." Dito, sa ating pong binasa, it's the same angel. Nagpakilala po siya, si Angel Gabriel. At this time naman po, nag-appear siya sa magiging ina, no, physical mother ng ating Panginoong Hesukristo na si Mary. And then Mary, sa verse 34, sabi nila dito, makikita natin na nag-doubt din siya. Sabi niya, paano mangyayari sa akin to? Paano ako mabubuntis? Hindi pa ako nakakilala ng isang lalaki, or in other words, siya po ay birhen. Again, a normal reaction, kahit naman sinong tanungin mo na, 'di ba, batang babae na wala pang asawa, na paano ako mabubuntis, 'di ba? Ako ay birhen, sabi ni Maria. Pero makikita nyo yung difference, no? Kung paano sinagot ni Gabriel ang tanong ni Mary, yung doubt ni Mary, versus to sa paano sinagot ni Gabriel yung doubt ni Zacarias. Ang sabi niya kay Mary in verse 34, in-explain ni Angel Gabriel kung paano mangyayari ang mga bagay na ito, kung paanong ang Holy Ghost will overshadow her at kaya po siya mabubuntis. And then sinabi rin po dito na yung kanyang pinsan na si Elizabeth ay meron ding ay buntis na rin, ano, meron na ring child. At look at verse 37, di ba? Even assuring her that with God nothing is impossible. So, ang big question natin is, bakit ganon? Bakit magkaiba yung answer ni Angel Gabriel kay Zacarias versus doon sa naging trato niya sa mga tanong ni Mary? Diba? Pareho lang naman din sila, diba? Si Zacarias, because he is old and Elizabeth is old, siya ay nag-doubt na mangyayari magkakaanak pa sila. And with Mary, dahil siya po nga po ay isang birhen, she also doubted na paano mangyayari na magkakaanak siya. Pero magkaiba ang naging treatment ni Angel Gabriel sa mga tanong po nilang ito, sa mga doubts po nilang ito. At dito po ay ipapaliwanag sa Luke 12:47 to 48. Jump lang po tayo, no, sa chapter 12. Luke chapter 12 verse 47 to 48. Yan, sabi po rito, verse 47, and that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given of him shall be much required, and to whom men have committed much of him they will ask the more. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. In-explain po ng Panginoong Hesukristo, no, sa chapter 12 kung bakit ganito yung naging trato. Though pwede natin sabihin na iba po yung context nito, but nevertheless makita po natin yung idea na sa isang
tao na mas maraming kang pinagkatiwala at nalalaman niya ang mga bagay-bagay, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin, at hindi niya ginawa ito, mas malaki pong kaparusahan versus sa isang tao na nagkasala na hindi niya nalalaman or hindi niya alam ang mga bagay-bagay. So, pagka in-apply po natin yung verse na yan sa two characters na pinag-aaralan po natin ngayong hapong ito, si Zacarias, siya po ay isang priest, isang lingkod ng Panginoon. Sabi nga po doon, diniin po ka ng Biblia kanina, a righteous God, and gumagawa ng walang paltos sa commandments and ordinances ng ating Panginoon. We can therefore imply na isa siya sa mga lingkod ng Panginoon at alam niya, may access siya sa scriptures kasi hindi naman po lahat nung panahon na yon ay may Bible, no? Or yung Old Testament. Wala naman pong printing press noon. Kaya ang may access lamang po ron ay masasabi natin na yung mga lingkod ng Panginoon. Now, meron siyang access sa scriptures. And, syempre, ikaw na nakakabasa nito, ang ini-imply po nito, dapat mas meron kang pananampalataya sa Panginoon, di ba? Therefore, they should be the first to know that with God, nothing is impossible. Kung nabasa ni Zacarias ang Old Testament, kung paanong iniligtas ng ating Panginoon ang mga Israelites, kung paanong naglagay sa gumawa siya ng mga mirakulo, ng kapangyarihan ng Panginoon, dapat nabasa nga niya yung kay Abraham, di ba? Kung saan si Abraham at si Sarah ay matanda na rin pero nagkaanak pa na sila. But what happened? Nung sa kanya nangyari yung bagay na yun, he still doubted. No? Kaya yung sinasabi niya sa verse pag sinabi nga natin dito, no, kung nabasa niya yun sa scriptures, nag-doubt pa rin siya, ito yung irony kasi ng mga na nakikita ko sa sitwasyon ng mga kapatid. This is something that they have been praying for. Luke 1:13, sinabi po diyan na ito po sinabi ng anghel na ito ay iyong pinapanalangin at dininig ka ng Panginoon. Usually when we pray for something, di ba ito ay pagsusumamo sa Panginoon ng isang bagay na nais mong gawin niya para sa iyo. Di ba? If we pray for healing, if we pray for financial kumbaga ay kasagutan sa ating mga financial na pangangailangan, if we pray for us to be safe, di ba? Nagabayan tayo ng Panginoon. This is something that we want the Lord to give us or to do for us. And dito, di ba, nung pinanalangin si Zacarias na panalangin pala nila yon na sila ay magkaroon ng anak. Pero nung ibinigay ng Panginoon yung kanyang panalangin, siya ay nagduda. No? So why pray for something that you doubt God cannot do? Rather, no? So katulad niyan, nagpe-prayer request tayo dito sa hardin ng panalangin. Marami tayong gustong ipanalangin, di ba? Pero why doubt na hindi kayang gawin ng Diyos yung mga panalangin natin? So anong sense? Diba? Yun yung sa tingin ko po ang naging malaking kasalanan ni Zacarias. Isa kang man of God, you know the scriptures, you should know God by now. Pero nung nangyari sa iyo yun, yung pinapanalangin mo, hindi mo pala pinanampalatayaan. So, kaya siguro, siya po ay pinarusahan ni Angel Gabriel, no? Now, anong tawag doon? No? Kung ikaw ay nananalangin, diba? Para sa akin kasi, it is the highest form of unbelief. Nagpe-pray tayo pero hindi tayo naniniwala na kayang gawin ng Panginoon yung pinapanalangin natin. So ano yun? At kung ikaw ay isang lingkod ng Panginoon at kung ikaw ay isang mananampalataya, ang tawag sa iyo ay ipokrito, no? Nananalangin ka sa Diyos pero hindi ka naniniwala na kayang gawin ng Diyos. Why do that? Paimbabaw na lamang yan pagka ganun. It's hypocrisy, di ba? At ayaw po ng ating Panginoong Jesucristo niyan. Diba? Kaya nga the Lord Jesus Christ preached against the Pharisees. Bakit? Kasi they are hypocrites. No? So he was punished because Zacarias was punished because he should have known better. And yet he doubted God. Now si Mary, she was described as here as an ordinary person. Wala naman sinabi na siya ay active sa ministry. Wala naman siya sinabing siya ay kakaiba, no? Na lingkod ng Panginoon. Wala sinabing ganoon. Ang sinabi lang dito, siya ay birhen. No? And then this is why Gabriel, nung siya ay nag-announce na siya ay
ang magiging human mother ng ating Panginoon Kristo, nag-explain pa siya. In-explain pa niya kay Mary kung paano mangyayari ito. No? And once it was explained to her, ano yung response niya? Sa Luke 1:38, sabi niya, "Be it done unto me according to thy word." Nakita niyo yung pagkakaiba ng reaksyon ni Zacarias at ni Mary. Si Zacarias na well-known sa scripture, si Zacarias na lingkod ng Panginoon, nag-doubt. Si Mary, nung na-explain sa kanya na ganito yung mangyayari, no? She trusted the Lord. And doon, ito yung makikita na masasabi natin, great example of trust and belief in the Lord. Bakit? Kasi ng mga panahon na yon, pagka ikaw ay nalaman na buntis at wala kang asawa, you can be stoned to death ayon sa batas ni Moses. And that is the risk na baka hindi nalalaman ng iba. Kasi ngayon, di ba, ginagawa na nilang uso yung buntis muna bago kasal. Pero nung araw po, ng mga panahon ng ating Panginoon Kristo, the girl can be stoned to death pag nalamang buntis pero walang asawa. Yun po yung risk. Diba? Yun yung binigay niyang tiwala sa Panginoon na kahit merong risk na siya ay mamatay dahil sa ganun nilang law, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Sabi niya, "Be it done to me," diba? "According to thy word." That is make the big difference between Zacarias and Mary. Mary trusted the Lord even though it might mean death for her. Ayan. So Christians, no? God means business when it comes to faith. Hindi po nagbibiro ang Panginoon pagdating sa ating pananampalataya. So God takes your faith or your lack of faith very seriously. Hindi ko naman sinasabi na lahat tayo mga Kristiyano na hindi tayo prone, no? Na tayo ay hindi magkaroon ng pagdududa. Diba? Kahit gaano ka katatag sa salita ng Diyos, darating talaga sa panahon na magiging ang mga great men of God, di ba? Sa Bible, di ba? Nagkaroon sila ng mga pagdududa. So, even pastors na meron tayo ngayon, I know that dumarating din sa panahon na siguro sa mga pagkakataon na masyado na mahirap, na parang wala namang, kumbaga parang meron kasing ginagawa dyan It's either, either pagsubok ng Panginoon o gawa ng ating kaaway para talaga tayo ay magduda. Even, yan naman ang alam natin, no? Na device ng ating kaaway na kung saan, sa simula pa lamang, kay Adan at Eva pa lang, nagtatanim talaga yan ng pagdududa sa ating puso. Yan ang gawa ng kaaway talaga. Kaya sa ating mga, lalo na ngayon, kung noong araw, they walk with the Lord, ay, diba, sila ay na-deceive ng diablo, paano tayo ngayon? Na ito na nga lang ang ating connection sa Panginoon, ng ating Biblia, hindi pa natin binabasa. No? So, kahit naman ang inyong lingkod, no? Nagdududa rin ako. Hindi naman nawawala sa atin yon. Lahat tayo ay prone na magkaroon ng doubts. Pero bilang mananampalataya na nakapagbasa ka ng salita ng Panginoon, tulad po ng inyong lingkod na ngayon ay nagbibigay ng devotion, nagpipreach, ikaw na nakapakinig sa preaching, ikaw na active sa ministries, kapag ka nagkaroon ng hindi maganda mga pagkakataon sa ating buhay at dumarating yung pagdududa at doubt sa ating mga utak, no? Hindi ba dapat mabilis din natin yung idinidismiss and then mabilis din tayong bumabalik sa pagtitiwala sa Panginoon? Kasi nakapagbasa ka Alam mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam mo na bilang kanyang anak, hindi kanya pababayaan no matter what happens. And we know as Christians na anuman pagsubok na dumating sa atin, kahit ngayong taong ito, alam natin God is in control. It's either na tayo ay tinuturuan ng Panginoon o nangyayari ang mga bagay na to because there is a greater purpose ng Panginoon. No? So, Zacarias, bulitin lang natin, priest, may access sa scriptures, active siya sa pag-administer sa ministry ng Panginoon, and yet he doubted what he prayed for. Mary, ordinary person, yet when the angel of the Lord told her na siya ay magiging ina ng ating Panginoon Kristo, he trusted the Lord in spite of kung ano pwedeng niyang ikamatay po iyon.
That is the big difference, no? Ngayong taon na ito, mga kapatid, no? We have an opportunity to change bad habits, no? Bilang mga, 'di ba, kung tayo po ay bagong mananampalataya, nakakilala tayo sa Panginoon late ng 2023 or ngayon, kailangan i-desire na po natin na matuto tayo. We should desire the scriptures. Bakit? Kasi ito po yung mag-i-strengthen sa ating pananampalataya sa mga oras na tayo po ay sinusubok ng pagkakataon. At wag po nating sabihin, no? Wag po tayo maging mayabang. Sabihin natin na hindi mangyayari sa akin yan. Pag nangyari sa akin yan, magiging matatag ako. Mga kapatid, marami na pong nandito, great men of God, na nung dumating po yung pagsubok, they fell. Paano pa kaya tayo? We are not greater than them. No? We are not greater than them. Pero when they fell, sila po ay nagsuccumb sa pagsubok, sa doubts. Paano pa kaya tayo? No? So bilang bagong mananampalataya, desire the sincere milk of the word. Bakit? This will be, this will be our defense against doubt. Ito po ang magiging depensa natin against sa mga panahon na tayo po ay nanghihina. At kung tayo po ay isang mature Christian na, 10 years, 15 years ka ng mananampalataya, narinig mo na lahat na pinreach ang Bible, binasa mo na ng Bible cover to cover ng ilang beses na, no? Meron tayong responsibility to teach the new Christians kung paano tayo magiging role model bilang isang mabuting Kristiyano, para tayo maging mabuting testimony, hindi lang sa mga hindi mananampalataya, kundi maging lalo na sa mga bagong mananampalataya, upang sila rin naman sa darating na panahon ay maging role model ng mga bagong mananampalataya. That is the responsibility of the mature Christian, no? Hindi po yung tayo pa, okay, alam mo lahat ng scriptures, active ka lang sa ministry, no? Nagpipreach ka pa, pero at the end of the day, ikaw pa yung kinatisuran, no? Dapat we are aware. Diba? Kaya nga po sinasabi natin, kung gusto mo mag-pulpit ministry, you have to change your life. You have to make sure that you will give a great testimony to our Lord Jesus Christ. Bakit? Hindi pwedeng nakikita ka, no? Hindi lang naman yung mga nagbabasa to sa pulpito, hindi. Kung kahit ang choir, tumatayo kayo sa may pulpito, diba? Sa likuran ng pulpito. Ang instrumentalist, no? Mga tumutugtog, ang nagpipreach, ang nag-opening prayer, lahat ng mga napipili po, no, para gumanap at tumulong sa ministry. We have the responsibility na tayo po magkaroon ng great testimony for Christ. Hindi po pwede, no, kasi makikita ka ay nag-i-scripture reading ka, nag-opening prayer. Pero pag katapos ng Sunday, pag ibang araw, yung pinag-pray mo, hindi mo ginagawa. Yung ipinreach mo, hindi mo ginagawa. Paano ka pagkakatiwalaan ng mga tao? Paano ka makakaakay ng bagong kaluluwa sa ating Panginoon kung ikaw mismo, yung prayer mo, no, dinadoubt mo, yung pinipreach mo, hindi mo naman ginagawa. So Christians, it is time for a change. And for our friends, no, sa ating mga kaibigan na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon, today is the best day to accept the greatest gift of all time. Ang gift po na ito, hindi naman tuwing Pasko. All year round, no? Ito po ay ino-offer ng ating Panginoon for a limited time only. Ayan. Kumbaga sa commercial, may expiration date. Ang gift of salvation ng ating Panginoon Kristo, na kayo po, ang gagawin niyo lamang upang makamit ito ay manampalataya at maniwala ng ating Panginoong Kristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, na buhay ng walang kasalanan dito sa lupa. Siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing. At pagkatapos ng pangatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli sa ipagpapatawad po ng lahat po ng ating mga kasalanan. Sa ating pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagtitiwala, na dadalhin niya po tayo sa langit na bayan kapag tayo po ay namatay. Yan po para makamit natin ang gift of salvation. And the best time to get this, to believe, is now, no? Ngayon po, magtatapos na po tayo sa ating devotion. Pero gusto ko lang pong bigyan ng challenge, no, yung ating mga makakaibigan, kahit yung mga ating mga kapatid, no, sa pananampalataya.
this start of the year, no? Why don't you trust God and see the difference? Iwanan ko po kayo ng isang verse. Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. This year, why don't you trust God and let Him guide you in your life? Why don't you surrender your life to Him and discover the grace and glory of God? This year, why don't you let go and let God? Nawa po ay naging pagpapalang ating short devotion. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Okay? Tignan ko lamang po kung meron po tayong mga nadagdag na prayer request. Okay. Ayan. Magandang hapon po kay Sister Carlota de Belen, kay Ma'am Teng Orhina, good afternoon po, maging kay Preacher Renato. At kasama rin po natin Ma'am Joyce Digan, good afternoon po, at Brother Sam Digan. At kasama rin po natin si Sir Drew K-Cap, magandang hapon po Doc. And then, nakasama rin po natin ngayong hapon ito, Nanay Elvie Rivas, ang Sister Lynn Hapitana, at si Sister Arcil Moreno Manigo, at sino pa po ba? Sister Venus de Belen, yan. At si Sister Agnes Casiao. Yan, magandang hapon po at salamat sa pagsama nyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Tayo pa mananalangin na, please join me in prayers. Ano po? Let us pray. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa hamon niyo sa amin ngayong hapong ito. Nasa pasimula ng taon na ito Panginoon ay nakita namin kung paano ang aming pananampalataya ay napakahalaga para sa inyo. Nawa Panginoon sa mga oras na kami po ay nanghihina, sa oras na kami po ay sinusubok, kami po ay makaalala sa inyong salita kung paanong ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaluwalhatian ay bababatid namin dito Panginoon at tulungan nyo kami magtiwala Panginoon. O Lord, ang panalangin po ng mga inyong apostol ay palakasin nyo ang kanilang pananampalataya. It's the same prayer that we have today, O Lord. Lord, please increase our faith, especially sa mga oras po na kailangan namin ito. Maraming salamat Panginoon sa taong nagdaan. Kami po ay looking forward sa 2024 kung saan Panginoon ay nawa kami patuloy na lumago sa inyong salita. Kami pa nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo Panginoon sa mga nagdiwang ng kanilang karawan ngayong linggong ito. Patuloy niyo silang bigyan ng mahabang buhay Panginoon, pagpalain niyo po sila at gabayan. Dalangin din namin Panginoon na hawakan niyo po ang Bernardo Wilson family sa panahon ng kanilang kapighatian sa pagpanaw po ni Corazon Bernardo, ang nanay po ni Lenny Wilson noong December 22. Nawa Panginoon ay magbigay ng gabay at ng aliw sa mga naiwan po mahal sa buhay ni Corazon Bernardo. Patuloy namin pinapanalangin Panginoon ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda sa kanilang mga kalusugan, si Mark Suarez Panginoon sa kanyang kagalingan, si Princess Julianda sa kanyang hika Panginoon, at si Ate Arcel na may karamdaman. Hawakan niyo po sila Panginoon at pagalingin, maging si Venus de Guzman Belen sa kanyang hyperventilation. Patuloy namin yung lapit na Yoli, Tatay William Belen sa kanila pong mga karamdaman at sila po ay inyong gabayan at pagalingin. Dalangin namin Panginoon si Ana Pulido na may goiter problem, maging si Angelina Quitoriano na na-stroke at nasa ospital, siya po ay inyong pagalingin. Dalangin namin Panginoon ang mga speedy recovery at speedy ang mabilis ang kagalingan po ni Gay Castillo Doctor, Jen Uylio Matsarivic, Saraya Chua, Casen Castillo Panginoon, si Eliza Rojas, si Norma Castillo, ay maging si EJ Mariano Panginoon ay bigyan niyo po ng speedy recovery and complete healing. Dalangin namin si Mrs. Jean Santos na may chills and fever at ang health condition po ni Monica Mendoza. Gayon din po ang full recovery ni na Sister Dang
ang kapatid po ni Preacher Gary na si Alex Chua at si Pastor Walter Santos, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Gian Paldeng sa kanyang complete recovery, si Tatay Ansari po na na-stroke, at si Francesca Audrey Abad para po sa kanyang full recovery and healing. Dalangin namin ng Ima Zenny Paras na mayroong high blood pressure sa po inyong ingatan. Maging, Panginoon, ang mother po ni Sister Pai Agasang. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Fred Sidaw sa kanyang heart disease at si Christina Martinez sa kanyang health condition, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, maging ang asawa po ni Mapi Antonio na nagkaroon po ng mild stroke. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Laila Go sa kanyang kidney stone, siya po ay pagalingin. Ang maging ang kapatid po ng Nanay Tuding na si Philomena Belen, bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagalingin niyo po ang kanyang mga tuhod upang siya po ay makalakad. Ganun din po ang kagalingan ng bukol na inoperahan sa balikat po ng kanyang anak na si Rogelio Severino. Dalangin din namin, Panginoon, si Chaiwe Pacheco Oraran maging maayos po ang kanyang blood sugar level. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Geraldine Tenco sa kanyang recovery. Maging, Panginoon, si Leonardo Sarel, patuloy niyo po siyang pagalingin. Hawakan niyo rin, Panginoon, si Flor Chua na mayroong pain and cramps sa kanyang katawan. Patuloy namin nilalapit si Francis Gicaraya, kapatid po ni Nestor Gicaraya na na-stroke, siya po inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, si Alda Balagwes na nakakonfine po sa ospital at siya po ay nagdadalang tao rin, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Elvie Rivas. Pagalingin niyo po ang kanyang pananakit sa katawan. Maging si Amparo Cruz na bumalik po ang kanyang cancer, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Ang padalangin ko rin po ay ang pamangkin ni Sherilyn Idos na maging maayos po ang kanyang ang bagong panganak na ang bagong kapapanganak lamang po na batang ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Shoni Isla, ang mother-in-law po ni Pastor Quezon Andrada na nasa ospital. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo siyang pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang sister-in-law po ng Deacon Joseph na si Emelinda Shinochuka and her family in Japan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo silang gabayan at kung meron pong karamdaman, kayo po ang magpagaling sa kanila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga nabanggit naming mga kapatiran na may malulubhang sakit. Kayo po magbigay ng kalakasan, Panginoon, ng pinansyal na pangangailangan, maging ang paggaling po ng kanilang lupang pangangatawan, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang Sister Agnes Cassia, maging maayos po ang kanyang pagdalang tao hanggang siya po ay makapanganak. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran, ang kahilingan po ng Sister Carlota na ang Brother Wilson po ay patuloy na magkaroon ng spiritual growth at patuloy po siya magamit sa inyo pong gawain. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga anak po ng Sister Dang Chua na si Grace, Faith, and Mercy. Patuloy po silang gabayan at patuloy bigyan ng katalinuhan, kaunawaan sa kanilang pag-aaral at mga endeavors po. Ngayon din, Panginoon, ang kanilang Philippine and Taiwan trips. Kayo na po ang bahala, Panginoon, na mag-provide ng kanilang pangangailangan para dito at patuloy niyo po silang iingatan. Dalangin din namin, Panginoon, ng continuous health and growth para sa grandchild po ni Jen Uylua Mansari Vic, ang continuous strength and grace ni Emily Muse. Bigyan nyo rin ng strength and guidance and provision for the whole family, sina Christine and Cathy Vu. Dalangin din namin, Panginoon, ng Wilson family. Bigyan nyo po ng pag-iingat at good health ang kanilang pamilya. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Shem. Bigyan nyo po siya ng physical strength, good health and spiritual growth and maturity. Dalangin din namin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng kanilang petition papers papunta sa US. Maging maayos po ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon. Bigyan niyo po ng continuous physical and spiritual strength ng Sister Doris Santos. At patuloy niyong bigyan ng good health ang family and friends and loved ones ni Maricel Kiambao.
Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ni Bing Ren Severino, ang heart's desire po ng Nanay Tuding. Bigyan niyo rin po siya ng kalakasan ng kanyang pangangatawan. Maging si Melvin Severino, Panginoon, patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang pagtatrabaho. At maging ang business po nila, Panginoon, ay niyo pong palaguin. Dalangin din namin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Bilka, and Brother Sean. Ang pag-iingat niyo po sa pamilyang ito, sa kanila pong pagta-travel. Ngayon din, Panginoon, sina Malula, ang kanyang family members, dalangin ko spiritual growth and God's protection, at ang paglilingkod po, nawa po ang buong pamilya ay makapaglingkod sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, si Mercy Castro, bigyan niyo po siya ng good health and family healing. Ngayon din, dalangin namin ang Ma'am Jenny Repista, Panginoon, ang ministry po na inyo po pinagkatiwala sa kanila ni Pastor Gerald Rapista sa Lawaan, Antique. Palaguin niyo po ito, Panginoon, at kayo po magbigay ng provisions para dito. Dalangin ko ang Ma'am Nida Villamiel para sa kanyang kalusugan, kanyang health desires. Patuloy niyo po siyang ingatan. Bigyan niyo po siya ng spiritual strength sa kanya, maging sa kanyang mga anak at apo. Dalangin ko ang spiritual strength po ng Carpio family, maging ang Nanay Fe Carpio. At patuloy ko nilalapit ang Innocentia family. Bigyan niyo po sila ng provision and guidance, maging ang Abdul Razak family. Dalangin namin, Panginoon, ang sina Aida Key Edjocan family. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan and protection. Gayon din ang good health and strength para kay Corazon Bernardo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mother ni Rowena Galdones na si Rosario Galdones. Bigyan niyo po ng kalakasan, magandang kalusugan, maging sina Joel Eve at Reynan at si Jomar, kanyang apo. Dalangin namin, Panginoon, si Angelica de Guzman. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ang kanyang asawa, ang kanyang tatay, at ang kanyang mga anak. Dalangin din namin, Panginoon, si Marian Cabana, ang kanyang pong kahilingan na spiritual growth, maturity, maging ang salvation po ng whole family, maging sa kanyang pag-abroad. Nilalapit ko, Panginoon, ang Sister Lynn Hapitana para sa kanyang mother. Ingatan niyo po si Mama Dilia Pobucan, ang kanyang asawa, maging ang kanyang asawa at anak na si Jason at si Jake. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Lilibet Akong, at dalangin po niya ay huwag po kayo lumayo sa kanya, sa kanyang pamilya. Patuloy niyo siyang ingatan, Panginoon. Sinasama ko rin po ang Kuya Dennis Alvarez, Panginoon, sa kanyang heart's desire. O Lord, kayo po ang magpala po rito. Patuloy namin nilalapit ang Blessed Hope Christian Academy. Patuloy niyo pong pagpalain at gabayan ang administrator, ang principal, ang staff, maging ang mga teachers and students. Ngayon din, Panginoon, ang spiritual lives po ng MIB, ng mga members po ng MIBC Silangan and Church Finances. Dalangin din namin, Panginoon, na makahanap na po ng maayos sa trabaho si Sister Alexis Salazar. At dalangin din namin, Panginoon, si AD Nosa sa kanyang NCLEX exam po bukas. Kayo po magbigay ng katalinuhan sa kanya, kaunawaan upang maipasa niya po ito. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga elders and senior citizens na nabanggit po kanina. Kayo po magbigay ng kanilang pangangailangan, pagalingin, at ibsan po kung meron po silang mga karamdaman at sakit, Panginoon, at patuloy niyo po silang, Panginoon, nagabayan sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, ang mga business po ng bawat isa. Kayo po magpalago rito at gabayan niyo po ang bawat namumuno, maging ang mga online services at ministries po na nabanggit po namin kanina, Panginoon. Kayo po mag-provide ng pinansyal na pangangailangan ng bawat isa, maging ang inyo pong mga lingkod ay bigyan niyo po ng katalinuhan, kaunawaan, Panginoon, sa pagtuturo po ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Panalangin ko na ang lahat po ng nanonood ngayon, maging ng mga manunood mamaya, ay patuloy niyong ibigay ang kanilang personal prayer request, maging ang kanilang heart's desires, makatulong pong patuloy ang hardin ng panalangin ngayong 2024 sa kanilang spiritual growth. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang tatay po ng aming kaibigan na si Arnie Adrias. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ng complete healing and recovery si Arnulfo Adrias, at maging ang kanyang maging ang kaibigan po, ang tatay po ng kanyang kaibigan na si Conrado Mendoza. Dalangin ko, Panginoon, ang complete healing sa mga nabanggit po. Maraming salamat, Panginoon,
Patuloy nyo kaming gabayan ang bawat isa sa ngayong 2024. Nawa Panginoon ay patuloy kaming lumago sa inyong salita, patuloy niyong pagtibayin ang aming pananampalataya. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nanalangin kasama ko ngayong hapong ito. At tayo po ay dadako na sa ating pagbati sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong hapon. Kunin ko lamang po ang listahan natin. Ayan. Alright, maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat ng nakasama namin ngayong hapong ito. Ang Ma'am Sheila and Brother Shem, ang Digan family, Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam, Sister Mika, Brother Shan. Nakasama rin po natin ang Nanay Amihan Yabut, ang Ma'am Baby Villamiel, Deacon Joseph Crame, good afternoon po. At day 1 na po namin bukas. Ulit. Sister Doris Santos, magandang hapon po. Ang Brother Franklin JJ Zapata, good afternoon din po. Salamat sa pagsama sa amin. Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Nanay Faye Carpio, good afternoon. Kasama rin natin ang aking kaibigan na si Sir John Rigo. Ang aking pinsan po si Ate Beth Ako, magandang hapon po. Maging kay Kuya Radi, Nanay Celia Ignacio, good afternoon po. Maging kay Nanay Tuding Severino. Nakasama rin po natin ang Nanay Lourdes Mercalesia. Magandang hapon po, Nanay. Maging sina Sister Agnes Casiao, Sister Venus Belen. Good afternoon at naging maayos sana ang pagsa-celebrate ng inyong New Year at Christmas. Nakasama rin po natin ang Ma'am Teng Orhino. Good afternoon po. Maging kay Preacher Renato Orhino. Nanay Daisy Alvarez, magandang hapon po at alam kong kasama nyo si Kuya Dennis po dyan. Salamat po sa inyong prayers. Nakasama rin po natin ang Sister Lynn Hapitana, si Sander Joaquin Santasing, good afternoon din po sa iyo. Si Ruby Sarmiento, good afternoon po. Salamat po sa pagbisita nyo sa amin. Maging kay Rose Marie Custodio, kay Sister Monique Cabaya, good afternoon. Kay Brother William Cabana. At nakasama rin po natin Sister Carlota Belen, Sir Drew Kekep, at si Nanay Elvie Rivas, at si Arcil Moreno Manigo, at ang aming pong kaibigan na si Laarni Adrias. Maging again, good afternoon po sa ating lahat, at kung meron po ako hindi nabanggit ay paumanahin po. Si Deacon Jojo, J1 niya sa Thursday pa. Thursday na rin tayo para sabay-sabay Okay, mag-uubos muna tayo ng cake na binake mo. Okay. Ayan, Deacon Jojo, sasabay kami sa iyo. Sa Thursday. Alright. Muli, maraming salamat po at kami po ay nagpupuri sa Panginoon sa pribilehyo po na makapagministeryo sa kanyang gawain. Ang hardin po ng panalangin ay babalik po sa Thursday sa ganap na alas 5 ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary. At ang midweek service po ng MIBC Silangan ay gaganapin po kung di po nagkakamali sa Friday sapagkat ang ating pong pastor at si Ma'am Joyce ay may pupuntang convention. Ipanalangin po natin na safe travels po ng ating pastor and ni Ma'am Joyce. Ayan po. At muli, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin. Nawa po, panalangin natin na ang hardin ng panalangin po ay magtuloy-tuloy ngayong taong ito at patuloy po kaming makapagministeryo sa inyo. Muli, magandang hapon po. Ito po ang Preacher Lester, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Magpatuloy lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Happy New Year. God bless you all.